Sabing kaso, na. inumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila noong October 1, 2024 Bago lang. ang kasong inihain laban sa Marikina representative. Ito yung suot niya. Teacher pa siya nito. O, tricycle, sumasakay sa tricycle. Ngayon, ba? Grabe ba? Ng Marikina representative na si Stella Kimbo, baho pa ng kongresista, isiniwalat mismo ng kanyang mga kababayan sa kanya. Ngunit ngayon na isa na siyang congresswoman, tila maraming netizen ang nagtaas ng kilay matapos mag-viral ang kanyang controversial video na bukod sa kanyang mga magagarbong kasuotan, tila pagmamayari na ni Teacher Stella ang isang customized luxury van na tinatayang may halagang 4 million pesos. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Andito naman si Kuya Goods, nagbabalik. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ka namang updated sa ating mga video. Ayan, papasalamat na tayo. Umabot na po ng 40,000 new subscribers. At doon sa mga datihan na walang sawang sumusuporta sa ating channel, maraming salamat po. At yan mga kasama, ayan, bago natin simulan, gusto ko lang po talaga magpasalamat sa inyo. Umabot na po yung channel natin na napakagandang ratings. Ngayon, isang like, isang share, all good sa po tayo dyan mga kasama. At pero, nako, eto na, may mga bagong issue na naman mga kasama. Grabe. Buti naman. Buti nga sa'yo. Ito ang latest issue. Mula to kay Chikadora. Grabe. Kakasuhan o kinasuhan na? Sabi dito, viral matapos mabulgar ang questionableng yaman. Piruin nyo Estela Tutut, ayan, tuluyan ng kinasuhan sa ombudsman. Kayo ba ay masaya mga kasama? O kayo ba ay masaya? Dahil sa nangyayaring samut-saring questionableng yaman at samut-saring pagkurap di umano diyan sa pondo, eto na, nagkakaroon na ng linaw mga kasama. Ayan, ayos sa video. Tayo po ay nagre-reaction lang, no? Kung ano po yung binabalita, siya yung binibigyan natin ng reaction. Kung kayo po ay naniniwala, like yung video, share yung video, tsaka comment ka sa comment section. Simpulan na natin. Stemba Kilembot, eto na. Naku, mag-ingat-ingat. Baka makulong, At baka yung mga ari-arian ay maubos, mawala at ibalik sa gobyerno. Di umano. Sige, pasok, Chikadora! Matapos pag-initan ang naging budget briefing sa Office of the Vice President at unti-unting malantad sa publiko ang lahat ng mga di-umani baho ng kongresista. Marikina Representative na si Stella Kimbo, tuluyan ang kinasuhan sa ombudsman. Nay! Mukhang isa-isa na nga raw tutugisin ng karma Good! ang mga kontrobersyal na mambabatas katulad ng Representative na si Stella Kimbo dahil matapos makagirian at di mo ipitin sa budget ng OVP ang Vice President na si Sara Duterte, tila nabunyag ang tunay nitong pamumuhay at ang mga di mo milyones itong ari-arian. Hala! Matapos lamang ang ilang araw nang maghain ito ng kanyang COC sa pagka-mayor, tila isang dilubyo ang dumating sa Marikina Representative. Mismong ang opisina ng ombudsman ang kumumpirmang kinasuhan ng ordinaryong ang controversial Marikina Representative na si Stella Kimbo nang dahil sa kanyang lavish lifestyle at di mo na'y questionabling ari-arian kung paano raw nilo nabili ang mga milyones na gamit kahit patila ilang taon pa lamang ito bilang mambabatas. Ito ang alam natin dito, hindi pa tapos yung term nito. Bilang kongresista. Sabihin natin parang nakakadalawang taon pa lang di umano. Pero ito, magugulat ka sa lumalabas na video, ibang klase. From tricycle commuter, parang nagkaroon ng, nagkaroon ng artista ban at samusaring mga bag na milyones ang halaga at mga relos. Ayan pinapakita dyan sa video.
tayo ay nagre-reaction lang po. Tuloy mo, Chikadora. Kala ko si Robin. Sa nasabing kaso, inumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila noong October 1, 2024 Bago lang. ang kasong inihain laban sa Marikina representative na ipiniliwanag naman October 1, 2004. Oo. Respectfully referred to Miss Caroline De Leon, OIC Central Records. O, basahin natin na. Jennifer Francis Hingo. I'm glad to see ordinary citizen filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyle of members of the House of Representatives. Ito mga kasama, isang netizen o isang Filipino citizen na po ang naghain ito. The first complaint was against Stella Kimbo and I hope this momentum continues. Reaching other like Benny Abante. Naku, baka sumunod na si Benny Abante rito, no? Nako, oy, itago nyo, pamigay nyo na yung mga, kung ano man meron kayo dyan, pamigay nyo na, itago nyo mga buti, baka mamaya yan. Oo, sunod-sunod din na kayo. Oo, ang sabi pa dito, natutuwa akong makita ang mga ordinaryong mamamayan nagsampa ng mga reklamo sa tanggapan ng ombudsman na hinamon ang maluhong pamumuhay ng mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Ang unang reklamo ay laban kay Stella Kimbo at sana ay magpatuloy ang momentum na ito na hindi na natin mabasa. Ito, sinisimula na po. Ha? Taong bayan na po ang kumikilos dito, mga kasama. Ha? Naku, patay na. Disko, Marimar. Ito na. Pag sinabi ng taong bayan na kumilos at meron na pong kumikilos, sigurado po, yung mga natatagong yaman nito, di umano, ay lalabas at lalabas. Ombudsman na po ang maghahalungkat dito, ha? No, diretso. Ng isang social media influencer na si Jennifer Hingo. Ayon sa kanyang public post, I'm glad to see ordinary citizen filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyles of members of the House of Representatives. The first complaint was against Stella Kimbo, and I hope this momentum continues reaching others like Benny Abante and beyond. Matatanda ang unang binatikos ang Marikina representative na si Stella Kimbo matapos tila pag-initan at di umunay maging bias sa pagdinig ng deliberasyon sa budget ng OVP. Yan. Yan kasi. Magmula na nito. Silip kasi kayo ng silip. Kaya pala kayo naninilip. Kayo pala ay may tinatago. Mas matindi pa kayo. Tuloy. Minanmanan na siya ng taong bayan. No, kita niyo? At nadiskubre ang tila nakakalulang yaman nito. Aray ko po. Hindi nga raw aakalain ng Marikina representative na ordinaryong Pilipino ang nagsampa ng kaso laban sa kanya. Yan. Hindi man raw niya inaasahan, ngunit mukhang dito na raw siya malilintikan. Aray. Narito ang buong detalyadong balita kung saan kumpirmadong kinasuhan na sa ombudsman ang Marikina representative na si Stella Kimbo matapos matimbog ang kanyang mga di umunay questionabling ari-arian at magara nitong pamumuhay. Wait lang yan, ha. Bago natin ipasok yan, ngayon mag-ano lang tayo, magbibigay lang tayo ng isang kung kayo po ay boboto, kung kayo ay nasasakop sa lugar na ito, naku po, Diyos mio. Iba na lang, ha. Doon naman sa mga kaibigan natin dyan at mga supporters natin dyan, sa mga pagka-senator, PDP lineup, si Congressman Marcoleta, isama nyo, PDP line, Pastor Kibuloy, sino pa? Sino pa tatakbo? Si Bongo. Yung iba, hindi ko na masyadong pero sana magkaroon ng listahan. At sa Leyte, Pest District ng Leyte, ha? Si Ate Nene, ha? Si Ate Nene, huwag niyong kalimutan. Magiging kalaban niya yun. Los. At siyempre, sa party list. Nako, ito lang sa party list, ha? Baka kalimutan niyo si BH Herrera. Yan po ang isang masasahan natin, si BH Herrera. Marami na akong nabanggit, BH Herrera, Congressman Herrera, party list yan. Balik natin. At, siyempre, yung pambato natin sa PDP laban, PDP line at Pastor Kibuloy, Vic Rodriguez. Sino pa ba? Bongo.
Bato, sino pa ba? Pero hindi naman ako siyempre, porkit sinabi ko, ay susundin nyo ko ha. Kayo po rin magdidesisyon yan. Pero siyempre, kung alam nyo yung pagbabago, diba, gusto nyo ng pagbabago, piliin nyo kung sino inendorso ha, ng ating Pangulo, dating Pangulo. Sa Davao naman, siyempre, Tatay Digong, Baste, Pulong, yung anak ni Pulong, pagkakonsehal. Ha? Go! Yun! Tuloy natin to, ha? Narito at panoorin yung full video. Oh, what's up guys? May good news ako Ayun na, sa inyo guys. Ito ay good news para sa ating mga nag-init ang ulo dito kay Kimbo. Yan na, yan na. Ayan guys, may post si Tio Moreno. Ang sabi diyan, I'm glad 2 days ago pa pala to, no? 2 days ago, sabi niya, I'm glad to see ordinary citizens filing complaints with the Office of the Ombudsman, challenging the extravagant lifestyle of members of the House of Representatives. Sinong mga nag-init sa inyo dito nung makita ninyo ito? Siyempre, si Kimbo, mga sambayan ng Pilipino. Nakalkale, Ayan na, October 1, 2024. Ayan na. Central Records. Diba? Hindi lang natin makita yung ano. Pero meron pa dito, ayon nito sa Philippine Star. May papakita lang ako sa inyo mga kasama bago natin ipasok itong ano. Ito, ayon sa Philippine Star. Tingnan natin share. Philippine Star, ano meron? Ayon yan sa Philippine Star. Kaya natin para mabasa nyo mga kasama. Yan na. Bansa, panelo sa Ombudsman. Unexplained wealth ni Kimbo. Imbestigahan. Yan Filipino Star ngayon, October 8. Diba? 2024. Manila, Philippines, nawagan si dating presidential spokesperson at legal counsel Salvador Panelo sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang umano'y unexplained wealth ni Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Sabi ko kay Ombudsman Samuel Martires, bakit hindi nyo imbestigahan ang taong ito? Diba? Sabi pa dito kasi unexplained wealth yun. Wika ni Panelo sa kanyang TikTok live na tinutukoy ang mamahaling damit, relo, alahas, bag at sapatos ng mambabatas. Lumabas iyong kanyang mga mamahaling damit, sapatos, bag na bigla na lang lumutang noon siya ay maging kongresista. Sabi pa ni Panelo, kasabay ng pag-question kung saan niya nakuha ang pera para masuportahan ang malunuyang pamumuhay, lalo't isa lang siyang ordinaryong guro bago naging mambabatas. Tama naman. Sa panunong siya ay ordinaryong guro pa lang, nagtatricycle, nag-jeep, ordinaryong mga damit, pero nung naging kongresista, nako. Ayan na Napunari ni Panelo na biglang pagbabago sa pamumuhay ni Kimbo matapos umani ng batikos mula sa netizen. Dahil sa kanyang maluhong pamumuhay, binabanatan na naman siya kasi si Stella kumakain na raw ng street food, wika ni Panelo, na nagsabing ordinaryong relo na ang suot ng mababatas ngayon. Too late, the hero na kayo. Kumbaga, nabulgar na ang mga kamalian nila. Ninyo, di ba? Yan ang sinasabi natin. Ang taong bayan na po ang sumisilip sa mga hindi mapaliwanag na yaman. Meron pa tayong papakita. Gusto nyo ba makita? Ito Ano ba ito? Ito nagre-reaction lang tayo. Ito po ayon sa mga lumalabas. Mula kay Albert Mozo. Albert. Lakihan natin para ano. Kita ba ni Albert Stella Kimbo lifestyle check. Biruin mo, ito yung suot niya. Ito yung suot niya. Teacher pa siya nito. Tricycle, sumasakay sa tricycle. Ngayon, grabe ba? Ibang klase Totoo ba? Parang totoo, no? Kayong mga kasama. Tignan natin meron pa dito Ito ay ayon lang yan sa nakikita natin sa mga lumalabas na mga ito mula naman yan kay Christine Alfonso.
Sana may pabag din na mamahalin pag namigay ng ayuda, hindi puro siopaw, kaso lang baka natatakan ng queue. Malamang to mga kasama. Taga-lugar niya to. Relo. 4.5 million. Yung bag na Hermes, $36,000. Ano to? Ito, 1.91 million. Aba. 655K. Ang dami. Ito pa, 285K. Aba. Ito pa, 1.1. Hermes, 1.23. Yung isang bag na parang pouch, 300K. Yung relo, Hi! Ayan ba? May papakita pa ako sa inyong slide. Para naman na, ipasok mo, ano ba meron dyan? Ayan, Collectible items ng Marikina representative na si Stella Kimbo. Baho pa ng kongresista, isiniwalat mismo ng kanyang mga kababayan. Nagulat ang maraming netizen sa napakaraming skandalong kinasasangkutan ngayon ng Marikina representative na si Stella Kimbo matapos isiwalat ng kanyang mga sariling kababayan ang mga di umunay kabalbalan raw ng kongresista. Bukod sa Itong slide na to mga kasama, itong nire-reaction na natin to, ito ay base sa mga video na lumalabas. Kasi kahit ako ay nagugulat din, no? Nagulat din ako eh. Hindi pa nga nakatapos ng isang termino ito. Di umano, ibang klase na, Kayo, nagugulat ba kayo? Kung kayo ay nagugulat, i-comment nyo sa comment section mga kasama. Tuloy lang natin. Kalulang collectible items at di mo na hindi mabilang na ari-arian ni Kimbo. Ibinulgar din ng political analyst na si Maluti Kia ang mahigit sa 300 million pesos worth of ayuda fund para kay Kimbo na tila question talaga ng sorry naman. Hanapin doon, balik natin doon. Ito lang mga kasama. Dito lang tayo. From tricycle lover. Yung commuter ng tricycle. Parang ang bilis ng pangyayari. Let's say, yung lumabas na mga halaga. Ayan, kasi, kita nyo suot-suot nila yan eh. Nakikita nyo naman sa video eh. Sa mga pictures, diba? Suot-suot nila yan. Yan bang lumalabas na yan, kasya ba yung mga sinasahod nila yan? Kasya ba? Sabihin natin 250 sila per month. Kakayanin ba ng sahod nila? 2 taon pa lang po ito na nanunungkulan, bilang mambabatas o representative pa o congresswoman. Nabubulol na ako sa inyo. Kaya ang malaking katanungan dito, saan galing? Iyon ang tanong. Dahil nagkakalabasan na yung baho, nagtaka ngayon yung mga netizen o ating mga kababayan. Meron ngayong lumalabas at may gusto ngayon magkaso. Kinasuhan na. Di umano. Ayan, may video na pinapakita. Palagay natin, kinasuhan na. Hintayin natin hanggang kailan tatagal yung kaso nito. At kung sakali kaya, ang tanong natin, kung sakali mapatunayan na talagang may mga anomalya di umano nangyari sa pondo, ano ba pwede? Ano ba pwedeng parusa? Sa mga taong di umano'y magnanakaw ng bayan. Ano bang pwedeng parusa sa kanila? Kayo po, mag-comment kayo sa comment section kung ano yung pwedeng ipataw na parusa. No? At sana yung kung ano naman yung na achieve nila sa panahon ng panunungkulan nila at hindi nila talaga napatunayan na talagang yun ay sa kanila, sana naman yun ibawiin din ng gobyerno at ibalik sa gobyerno kung ano man yung nanakaw di umano. Sana gano'n. Tuloy lang natin to. Ang mahigit sa 300 million pesos worth of ayuda fund para kay Kimbo na tila questionable raw at kung paano nito ginastos dahil 200,000 lang naman mahigit ang mga bumoto sa kanya. Saan raw nito dinala ang sobrang pera? Gayon din ang mahigit sa 3 billion pesos worth of infrastructure project. Isipin nyo
ganon kalaki yung mga pondo, yung mga budget, ha? Oo. Ang tanong ng mga taga Marikina, oo, boboto nyo pa ba ito? So ngayon, parang tumatakbo ata ng pagka-mayor, di umano, ha? Alamin lang natin yan sa mga susunod na mga video kung ano yung bibigay sa atin ni Robin o kaya ni Chikadora. Ha? Pagpatuloy muna natin kung ano yung sinasabi ni Chikadora dito. Chikadora, pwede bang pagpatuloy yan? Tuloy mo, Chikadora, pasok. Extravagant lifestyle ng kongresista. Ayan, the first complainant was against Stella Kimbo, and I hope this momentum continues, reaching others like Benny Abante and beyond. Nako, yan na. Ganyan dapat. No, guys. Mukhang ito si Kabayang nag-file na guys, mukhang bigatin din. Hindi ka basta-basta magpa-file diyan kung ikaw walang panggastos, guys. Kailangan meron kang abogado or isa kang abogado. Kailangan may pantustos diyan. Tama yan, guys. Dapat isampahan talaga ng complaint yung mga yan, yung mga kongresista, yung mga politiko natin diyan, akala mo kung sinong bilyonaryo. Kita ninyo? Ayan, kasama si Abante na palaging bukay salita ng joke. Ayan na pala, Naku, baka kasama nga di umano, ha? Sino-sino pa kaya yung mga masisilip na biglang yumaman? Ang bilis ng pagyaman, di umano, mga kasama. Kaya, sabi ko nga sa inyo, yung mga politiko dyan sa lugar nyo, kung alam nyo may mga may bahid na ng kabantutan, at ano ba tawag doon, mga kurakot, di umano, may bahid na, wag nyo na pong iboto. Pumili na po kayo ng mas medyo okay. Grabe, no? Wala pang 2 taon di umano, milyonaryo. O bilyonaryo. Grabe! Tuloy. Hindi naman kayang sa buhay. Sino pa ba mga mayayaman dyan? Yung extravagant, may isa pang babae ako guys nakita, parang yung sa Palawan yata yun. Palawan nga ba yun? I-correct nyo na lang ako kung nakalimutan. Hindi. Yung sinasabi mo yung sa Abra. Tama ba ako? Sa Abra? Meron pa dyan isa eh. Sana yun ang isunod ng mga yung nag-complain na to, no? Nagkaso sa ombudsman. Sana isunod yun. Lahat ng mga naku po, eto na, nagkakalabasan na, ha? Tuloy! Sino pa? Naku, napakarami guys ng mga lifestyle chick dyan. Tunay na husay. Maganda tong mangyayari guys. Sana'y mag-prosper tong pinail na kaso na to. Itong lifestyle chick na to. Sana'y magtuloy-tuloy guys. Nang sa ganon ni mga crooks dyan sa Congress. Tumino. Abay, tindi ang kaliwat ka ng nakawan Totoo. Gusto nga natin tira ito pa. Mas maganda, baka naman mamaya, siyempre, nasampulan si Kimbo. Baka naman yung ibang kongresista dyan guys. Ipaglilipat na sa ibang pangalan yung... Maaari yung sinasabi mo, brother, ha? Matatakot na kasi si Pinyo, mahahalungkat na yung kanilang mga bantot, kanilang nakaw di umano. Mabilis na pagyaman. Pero meron pa nga doon parang yung sasakyan halagang 15 million o 18 million, bagong-bago, modelo, ha? Tapos yung mga relo. Pero mo yung relo, nung nahalungkat na, nakita sa social media, ay hindi na sinuot. Tapos yung belt, wala na rin yung belt. Ngayon na nga parang nakikita natin, parang matamlay na lagi Ayun ang isunod ng ombudsman. Ngayon nagpapakasasa kayo. Sa pagnanakaw di umano. Alam na ng taong bayan. Marunong na ang taong bayan. Taong bayan na ngayon magkakaso sa inyo. Biruin nyo, isipin nyo, wala pang 3 taon, wala pang hindi natapos ang termino, milyonaryo ka na, di umano. Tuloy. Kanilang ari-arian. Tapos tayo niyan, guys. Anyway, good news to, guys, para dyan sa mga crooks na yan. Tama yan, mabigyan ng leksyon tong mga crooks na to. Akala mo kung sino mga bilyonaryo, pumasok dyan sa Congress, guys, hindi mo mahitsurahan. Kaya yaman na. Saan gagaling ang yaman yan, di ka? Tama. Sige, guys. Ito, good news to. Ayan, si Showbiz Fanatic. Ito pa. Tuloy lang, Showbiz sa Chikadora.
na sila ang nagdesisyon na tapyasan ng mahigit sa 70% ang 2.03 billion pesos proposed budget ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisina. Ito'y mahigit sa 1 bilyong Ibang-iba na yung mukha ngayon sa noon, ano? Ibang-iba na. Grabe yung mukha nito. Oh. Medyo nagkakaroon ng medyo nagkakaroon ng konting ang gulo Pero dati mga kasama, grabe, yung lalo na yung nagta-tricycle pa lang. Diyos mio Marimar. Laki talaga nagagawa ng pera tuloy. Ito rin yung grupo na bumabatikos sa budget ngayon. Kaya pala binabatikos di umano yung budget ni Vice sa OBP. Meron pala itong mga kanya-kanyang alam nyo na, kayo na po magsalita. Merong kanya-kanya talagang biruin mo, milyonaryo, bilyonaryo. Wow! Saan ka pa? Tuloy! Piso na ayon mismo kay Stella Kimbo ay ilalaan raw nila para sa DSWD at DOH program na tila mas naaayon daw kaysa ibigay sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Ilang araw lamang ang lumipas, tila binanatan agad ng maraming netizens si Stella Kimbo at sinabing di bali sana kung totoo ang sasabihin nila na ilalagay sa DSWD at DOH ang mga nasabing pondong tinapyas sa OVP proposed budget na tila pakiwari ng ilang mga taga-Marikina, kukulimbatin lamang ito ng mga kongresista. Tila hindi na raw malayo na isa rin sa makikinabang nito ang representative ng Marikinang si Stella Kimbo. Malamang! Hindi na raw bago para sa kanyang mga nasasakupan ang napakaglamorosong buhay nito. Pagbibiro pa ng isang Marikina citizen, kawat raw ang apelido ngayon ni Stella Kimbo dahil ito ay apelido ng kanyang asawa. In Bisaya, nakaw. Sa Tagalog, kawatan o magnanakaw. Tila ito raw ang magpapatunay na nasa dugo ni Stella Kimbo ang di umano'y pangungulimbat raw ng pera ng bayan. Dahil from simple teacher, paano raw na-afford ngayon? Sipin nyo mga kasama, tignan nyo yung maluluho. Glamorosong damit na yan. Sipin nyo kung magkano yan. Aba. Kayo na po mag-isip. Ibang klase talaga. Basta talaga hindi sa'yo ang pera, mabibili mo Pero kung pinaghirapan mo yung pera, ito lang sa akin pag pinaghirapan mo yung mga pera mula sa trabaho mo, hirap na hirap kang bilhin. Pero pag hindi galing sa'yo ang pera, napakabilis lang. Kasi hindi galing sa bulsa mo, hindi mo pinagpaguran galing sa pondo ng bayan, di umano. Tuloy. Miss Stella Kimbo ang mahigit kumulang 15 million pesos branded bags and watches na tila ilan lamang ng mga luxury items na koleksyon ng Marikina representative. Bilang pruweba, inilabas ng maraming netizen ang nakakalulang presyo ng mga luxury bags and watches ng Marikina representative na si Stella Kimbo na pakiwari nila kaya ng bumuhay ng ilang pamilya sa lungsod ng Marikina. Kabilang dito ang kanyang koleksyon ng Hermes bag na tinatayang $34,194 o sa Philippine peso, tumataginting ng 1.91 million pesos. Isa rin sa kanyang pagmamayari ang Hermes brand new Birkin 25 Vert Cypress. Yan, kita nyo sa video, hawak-hawak po nila yan. No? Hawak-hawak nila at suot-suot nila yan. Kaya ang taong bayan nagtatanong, kayo po mga taga-ombudsman, sa tingin nyo po, ano sa palagay nyo? Baka kayo po ay makapag-desisyon na. Ito po ay ebidensya na. Sa nakikita nyo na yan. Doon pa lang sa hearing tignan nyo yung hearing, yung relo doon na suot-suot. Ebidensya na po yun. Dalawang taon na, sabihin natin natapos mo yung term. Sabihin natin 250 times mo ngayon sa 36 months. 250,000 times 36 months. Sabihin na natin, natapos na yung term. Kaya bang bumili ng lahat ng luho na ito na nakikita natin? Kaya ba?
Sa palagay ko, hindi makakasama. Tuloy. GHW na mayroong presyong $22,000 o mahigit kumulang 1.23 million pesos. Pagmamayari rin ni Congresswoman Stella Kimbo ang Hermes pre-owned bag na tila limited edition na may edition halagang pa, $36,815 o sa Philippine peso mayroong halagang 2.06 million pesos. Grabe. Isa rin sa mga koleksyon ni Stella Kimbo ang limited edition Hermes Kelly bag na mayroong $19,995 tag price sa Philippine peso. Ito ay may equivalent na 1.1 million pesos. Bukod sa pagkakaroon ng mga limited edition Hermes bag, hindi rin daw papahuli ang Marikina representative sa pangongolekta ng ilang mga mini bag tulad ng Lady Dior Joy bag na may halagang $5,100 o sa Philippine peso 285,000 pesos. Malaki pa sa sahod ng isang nurse sa Pilipinas at ito ay sa loob ng 10 buwan. Mayroon din siyang large classic handbag from Chanel na mayroong presyong $11,700 o sa Philippine peso 655,000 pesos na kaya ng sustentuhan ang gamutan ng isang cancer patient. Hindi rin inakala ng maraming netizen na kayang lumustay ni Stella Kimbo ng 300,000 pesos sa iisang wallet. Dahil sa kanyang mga koleksyon, tila mayroon siyang limited edition Hermes Kelly wallet na may halagang $5,500 o 308,000 in Philippine peso na kaya nang magbigay ng mga school supplies sa ilang public schools sa Marikina. Bukod sa kanyang mga koleksyon ng limited Hermes wallet and bags, tila di umano'y pagmamayari rin ng Marikina representative ang limited edition Rolex 126519 LN Cosmographic Daytona. Gusto niya pa ng mga limited lagi, Ibang klase. Ayun, susuot niya isa, Kita niyo sa video. Susuot niya isa. Tuloy. In 18K white gold with steel dial na may halagang 43,442 euros o sa Philippine peso, tumataginting na 2.7 million pesos. Ang presyong ito kaya nang bumili ng bahay at lupa sa isang well-known subdivision. Namatandi. Makukulong kaya ito pag halimbawa nagkaroon na ng resulta yung pinail na kaso sa ombudsman? Maaari kayang makulong? Ang tanong, kaya mag-comment kayo. Huwag nyo sayangin yung comment nyo sa comment box, comment section. At i-like nyo yung video mga kasama. Tuloy. Ding suot-suot ng Marikina representative ang Paneral Luminor 1950 automatic white dial na may halagang $7,800 o 438,000 Philippine peso na kaya nang magbigay ng higit sa 5 tricycle sa kanyang mga nasasakupan sa Marikina. Mas nalula pa ang maraming netizen nang ibulgar mismo ng ilan sa mga political commentator online. Bukod sa dalawang relong pagmamayari ni Stella Kimbo, tila mayroon din pala itong Patek Philippe Aquanaut. Nako, ayan Suot-suot niya 4.5 million, di umano. Patek Philippe. Aba. 4.5 million mga kasama. Tuloy. 5168G-001 with blue dial limited edition year 2020 na may halagang 60,995 Great Britain pound o in Philippine peso 4.5 million pesos at tinatayang ilang piraso lamang ang ginawa sa mundo at tila ka-level na raw ni Stella Kimbo ang football superstar player na si Lionel Messi. Saan daw ba kumukuha ng pera si Stella Kimbo para sa di umano'y pagbili ng mga luxury items na nakikita sa kanya ng taong bayan? Dahil sa kung matatandaan daw ng mga taga-Marikina, simpleng teacher lang naman raw ito bago maging isang kongresista. Sa katunayan, hindi raw nila makakalimutan ang noon. Mga kasama, tignan nyo tignan nyo pa, ang dumi pa ng paa. Yung tapos ordinaryo lang yung relo niya. Kayo, sa tingin nyo, saan galing yung pera mga kasama? Tuloy. Oy,
napakasimpleng buhay ni Teacher Stella, kung saan sumasakay pa ito sa tricycle at walang kaarte-arting umuupo sa passenger seat. Kahit nga raw may katabi ito sa loob at may angkas na mga bata, ay okay lang kay Teacher Stella. Makikita rin sa kanyang pananamit na hindi ganong kagarbo, maging ang kanyang suot na tsinelas ay mahahalata mong may pagka-fashionista talaga ang teacher na si Stella. Ngunit hindi ganon kamahal ang kanyang mga sinusuot. Ngunit ngayon, tila hindi aalis ng walang burloloy sa ayun na. Wow! Wow! Big time! Oh, tuloy! Na daang-daang libo ang halaga. Sa katunayan, naging controversial pa ang isang viral video ni Teacher Stella na ikinumpara ng maraming netizen na kung noon na hindi pa ito kongresista ay ayos lang sa kanya ang sumakay sa nasabing tricycle at kahit may mga angkas na bata sa loob ay walang problema sa kanya. Ngunit ngayon na isa na siyang congresswoman, tila maraming netizen ang nagtaas ng kilay matapos mag-viral ang kanyang controversial video na bukod sa kanyang mga magagarbong kasuotan, tila pagmamayari na ni Teacher Stella ang isang customized luxury van na tinatayang may halagang 4 million pesos na tila walang ibang sagay kundi ang kongresista from Marikina. Napatunong tuloy ang maraming netizen, lalo na ang mga taga-Marikina, kung paano na-afford ni Teacher Stella ang ganitong karangyang buhay. Base sa kanilang naging komento, ano ba ang negosyo nila? So, ayan yung mga komento. Pero doon sa video na napanood natin mga kasama, ibang klase. Lahat po mapapatanong. Hindi biro yung ganun, makakabili ka agad, hindi mo pa natatapos yung term mo. No? Sabihin natin natapos. Biruin mo, ma-afford mo ba bumili sa sahod mo na 250 na lang? Sabihin natin 300 pa. Kaya mo? Yan ang tanong. Kaya hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Like nyo po yung video at share para naman umabot sa inyong mga kamag-anak. Kaya maraming salamat po. Magandang hapon. Bye-bye!